Magpadayon kita mga kaigsunan. Ang Church of Christ, balikon ko, natukod dito di ay sa Amerika yadtong April 6, 1830. Nga ang usa ka anghel nagpakita kang Joseph Smith o sa iyang kauban nga si Oliver Cowdery. Mauto nga the Church of Christ was organized according to a commandment from God. Pero ang dugang niini kay doon na may gi-introduce nga bag-o nga libro nga gitawag The Bringing Forth of the Book of Mormons, which was an added witness to the truth of the gospel and the restoration on earth of the authority of the priesthood. Nga mao kuno nga si Joseph Smith namapud na ang gitawag nga messenger of God. The Church of Christ grew rapidly as the gospel was spread and was accompanied by the power of the Holy Ghost and with miracles. Unfortunately, the devil was also hard at work at this time, trying to destroy the church from without and within. The tempter used the same lies, appeals to pride and temptations of power that had worked in the past, and in short order, there were ideas and doctrines introduced which were not part of the gospel of Christ. So doon na po yung mga false doctrines nga misulod niya ining simbahan na. Sama kaniadto nisulod ang mga kabakakan kay ang tempter nga mao si Satan nagningskamot gyud. Nagningskamot gyud nga iligaw ang mga tao nga membro ini nga simbahan na. Ang maong mga ideas and doctrines naghatag sa simbahan og dakong pagkabahin-bahin. Kaya ang ubang membro nga nasayod sa tinud sa gospel na-confuse na sila. Pero wala sila magpadala sa mga bagong doktrina. Kaya ang mga bagong doktrina nag-introduce naman nga wala basa o dili makita sa Biblia or bisan pa sa Book of Mormon. Mao ni ang mga doktrina nga gidugang consolidation of power into the hands of one man, the prophet, murag papa sa Roma, the offices of a high priest and a first presidency, the practice of baptism for the dead, and the belief in a changeable God, and mysticism of Freemasonry. Unya ang pangalan sa maong iglesia giutro pagyod gitawag the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. So dinhi mi-admit ang mga membro sa Latter-day Saints nga kadto di ay ang unang iglesia ang gitawag Church of Christ o Iglesia ni Cristo. Gisudlan og mga bakak na mga doctrines o ang maong mga doktrina wala dili mapalgan sa Biblia bisan pa sa ilang Book of Mormon. Unsa man ning mga doktrina? Ang power gi-consolidate sa usa lang ka tawo. Gitawag nila prophet. Kisa man angkon nga prophet, mao man si Joseph Smith. So si Joseph Smith ay nakabaton og garbo siguro nga giangkon na niya nga ang tanang power naa sa iya. Siya ay matuman. Ang offices of high priest and first presidency. Ang practice sa baptismo sa mga patay. O ang pagtuo nga ang God mag-usab. Changeable God. Unya pasugdan pa yung mga mystery sa mga Freemasonry. O ang pinakadako kayong kalibugan nga at least ang ngalang Church of Christ nahimong Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, LSD. Og ang nahitabo mga dunay persecution sa maong simbahan. The church had been directed by God to go to Independence, Missouri as a headquarters and gathering place for the New Jerusalem, with a temple to be built in the future. Many members made a journey to Independence and the church continued to grow. However, in a short time, the members were violently driven out of Independence and eventually all of Missouri. They were ordered to be exterminated by the governor of Missouri.
So nining panahon na sa 1844 si Joseph Smith ug ang iyang igsuon na priso kay gikuan sa mga mob dito, na priso siya. Unya gabot ang panahon nga giatake ang maong prisuhan o gipusil si Joseph Smith, apil ang iyang igsuon, namatay sila didto. Ug ang martyrdom ni Joseph Smith mao'y nakapaghat na noon sa ubang mga kaubanan nga magsingkamot na gyud pag-ayo sa ilang tinuan nga ipalambo pataghan. Unya ang mga humble followers held on to the truth of the gospel that they knew. After being forced out of Missouri, the church went to Illinois and built the city of Nauvoo. Kini ang mga member sa LSD kaniadton nga gipangalan og Church of Christ. Giabog sila, gipahawa sila sa Missouri ug nangadto sila sa lugar sa Illinois. Unya gitukon nila ang syudad sa Nauvoo. Pagkamatay ni Joseph Smith, nabahin ang maong simbahan. At the death of Joseph Smith Jr., the church was cast into disarray. When the church was first organized in 1830, God had directed that there should be 12 apostles to oversight the church. Sama sa New Testament times. Pero ang natabo, Joseph Smith had allowed himself to be set up as the head of the church. Siya na ang pangulo sa iglesia. Ug kung sa dihang nawala siya, daghan na ang naninguha nga makabaton sa maong pwesto. The church was split into a large number of factions, each one claiming to be the rightful successor. Ang isa ka grupo miadto sa west, ipanguluhan ni Brigham Young. Katong mga nanguban sa iya gipang rebaptize, gipang uturhag bautismo, ug katong mga ministro gi-reordained as if into a different church. Ang ubang followers niadto sa Pennsylvania o sa Michigan o sa ubang mga lugar sa Amerika. O dito sila nagpadayon sila sa ilang grupo nga nagpadayon sa pag tuman sa mga doktrina sa Church of Christ. Dunay upat ka kongregasyon sa Illinois nga wala mo join ni anang factions. Kaya nahibalo sila sa kamatuoran o ang kabubuton sa Dios. Kini nga kongregasyon layo sa big city of Nauvoo. Din ang mga church leaders didto ug ang ilang mga followers unya kining mga kongregasyon na nagpadayon sa ilang mga pagtulunan doktrina sa na-restore nga Church of Christ. Wala sila magpatunto sa mga incorrect practices found in some of the divisions of the church. Unya sa spring of 1853, these congregations joined in a conference and vowed to continue in the original teachings of the Church of Christ. So doon na di ay nagpabilin mga upat ka congregations nagpadayon sa pagtuman sa mga doktrina sa Church of Christ. Kadaghanan sa mga membro na baptismuhan ni sila sa panahon pa ni Joseph Smith. Ug katong ubang ministro nga nakadawat og authority gikan kang Hesukristo pinaagi kang Joseph Smith Jr. So sa several conferences conducted during the years 1857, 1858, 1859, this congregation spoke out strongly against many of the errors that have previously entered the church. They were adamantly opposed. Kini nga mga kongregasyon katong nahisgot ang upat ka kongregasyon gisupak gyud pag-ayo sa mga doktrina nga gi-adapt na sa mga bag-ong Iglesia ni Cristo nga gihinganlan naglaing ngalan nga Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ang mga doktrina nga ilang gisupak mao ning number 1 polygamy, baptism for the dead, number 2, number 3 lineal priesthood, presidency passed from father to son, number 4 celestial marriage and other false doctrines. So in the conference of 1860, this group again took the name of Church of Christ
and after receiving a revelation from God in 1864, returned to Independence, Missouri in 1867, where its headquarters have remained ever since. So, katong upat ka congregation nagpabilin sa karaang nga doktrina. Amoy gituhuan nilang pure doctrines na gi-practice sa matuod nga iglesia ni Kristo sa unang panahon sa first century. O katong natukod nga bag-ong Church of Christ gilisdan og ngalan, Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, nga nagpractice ni ining mga false doctrine nga mao ni number 1 polygamy, ang daghang asawa. Kasi kuan lang si Brigham Young ang iyang asawa niya abot man kuno 60 kapin. Bisan pa si Joseph Smith, daghan po asawa atong panahon na kay niabot pang panahon nga na kuan siya sa iyang power, nga concentrate na siya na ang yangkon nga one authority, talang otoridad nagikan sa iya mo, daghan po siya asawa. Number 2, baptism for the dead, kanang mga patay na, baptismuhan gyapon. Nya lineal priesthood, ang presidency mapasa ngadto sa anak, kung ang amahan maoy president, ang iyang anak may musud ka president. Linyal. Dili na mag-eleksyon, wala na. Pasa-pasa na lang, di-monopolize na sa pamilya. Number 4, celestial marriage. Kanang celestial marriage, mao ni doktrina ni Joseph Smith ug katong kang Brigham Young nga ang pagminyo sa daghan mga virgins gitawag nag celestial marriage. False doctrine gyapon ni. Unya ni atong conference sa 1860, ang katong grupo nga upat ka congregation nagpabilin sa mga doktrine sa Church of Christ, miadto balik dito sa Independence, Missouri sa tuig 1867. Hantod karong mga panahon na ato pagyapon ang maong mga pundok. Throughout the years since the death of Joseph Smith Jr., the Church of Christ has been the only church that has made a consistent effort to follow, point by point, the original organization and doctrines which was instituted by Jesus Christ in the ancient New Testament Church and restored by God in 1830. Mo na i-claim nila. Pero kung sumayon sa Biblia, daghan ilang doctrine nga wala pod sa Biblia. Sama ng Book of Mormons, dugang naman na. Ang nakasulat sa Biblia, dili ka mo dawat og laing mga doktrina. Gawas na nakasulat, gituman nila ang Book of Mormon. So, nagpasabot nga nagdugang sila. The Church of Christ, organized with Jesus Christ as its head and 12 apostles that have the oversight of the church on the earth. The gospel, principle of the gospel of the Church of Christ remain the same. Faith in Christ as Savior, repentance from sins, baptism by immersion, laying on of hands for the reception of the Holy Ghost, for the healing of the sick, for the blessings of children, and for the nation of the ministry, resurrection of the dead, and an eternal judgment according to our works and life, are in harmony with the Bible and the Book of Mormon. Muna ang ginatuman sa katong upat ka kongregasyon ng pabilin dito sa Independence, Missouri, natong 1867, ang hanto karon ako no gihapon. Mao ni mga doktrina nga ilang ginasunod. Pero ang nakapan lang kay ang uban nilang doktrina ginakuha pod nila sa Book of Mormons. Kay kanang Book of Mormons good, questionable ang iyang authority, kay di-claim man na nga nagkuan daw, nag-reveal ang usa ka angel kang Joseph Smith. So dito sa Hill of Cumorah dunay kuan dito, dunay mga golden plates nga nakasulat dito ang karaan nga lingwahe sa tulong sa anghel na kanto na inscripted to ni Joseph Smith ug sa iyang igsuon. Kauban sa iyang higala na si Oliver Cowdery. Ila tong gikuan, ila tong gidikod nila to kay ang sinulatan hieroglyphic karaang language. Mao to gibasihan sa Book of Mormons. Pero ang pasidaan sa Biblia nag-ingon man kung magwali ka og laing gospel nga wala sa Biblia, dili gid mo dawaton bisan pag anghel ang mawali ana, bisan pag kinsa nga dinalang, bisan pag mga apostol nga mabuhay pag-usab nya mo wali, dili na ipadawat kay ang Biblia igo na. Naa sa Biblia tanan.
Kaya karon gidugangan nila Book of Mormon. O parihara po hapon sa mahitabuan ng reliyon sa mga Judaismo nga gawa sa Biblia, napay Torah, napay Book of Jubilee, napay Book of Enoch, taghan ilang ipangdugang-dugang. Supisinte na ang Biblia na natanan diya, igo na ang nakasulat sa Biblia nga makahatag og kaluwasan sa tao. Di na kinahanglan nga budawat pa kaglaing libro nga maanang uban nga himo pagyuglaing libro, Book of Mormon, Quran, mga klase-klaseng libro sa magigamit karon sa mga New Age movement pastors. Daghang libro ang ilang gina adapt dugang sa Biblia. Dili sa ginaingon nila nga each member of the ministry of the Church of Christ has been called by divine revelation and does not receive salary from the church but labors in various occupations to support themselves and their families. Tama ni mao ni gi-practice sa panahon ni Kristo, bisan si Pablo na himong tent maker man ang iyang okupasyon. Sige gyapon himong tent para mabuhi siya ang kaugalingon og kadtong uban nga mga mangisda ay mangisda gyapon. Samtang ay panahon kung ay higayon maka balik sila sa ilang kanhing mga hanapbuhay. Kay wala man sila sweldo. Dili sa makaron nga ang mga ministro uban halos tanang mga reliyon nagdawat nagsweldo. Kung sweldo ang uban ganing doon ay mga independent nga mga evangelical churches nga ang kita sa ilang simbahan dito na paingon sa ilang pastor. Labi na kanang autonomous nga reliyon kanang wala magpasakop sa uban nga mga dagkong kongregasyon, nagsarili-sarili lang. So ana ang kita di ay ara to ara paingon sa pastor. Ang remnant sa original church restored by the power and according to the prophecy of God. Nagtuo ang Church of Christ sa Amerika nga sila na. Yung panila, we believe that the Word of God is contained in the Authorized King Version translated of the Bible published in 1611 in England. In so